Sa pagitan ng Kenya at Uganda, matatagpuan ang pinakamalaking lawas sa Africa, ang Lake Victoria. At sa lawang ito naman matatagpuan ang napakaliit na mabatong isla. Ito ang Migingo Island, na tinatawag ding Metal Island dahil halos puro yero o bakal at dikit-dikit na barong-barong ang bumabalot dito. Ayon sa Al Jazeera, less than 2,000 square meters lang ang laki ng isla. Wala pang kalahati sa sukat ng isang football field. Sa sobrang liit, may mga daan na napakakitid at magkadikit-dikit na ang mga bahay at tao. Ganun pa man, maraming pasilidad ang makikita dito tulad ng grocery store, barber shop, pharmacy at lodging house. Meron din silang shared na palikuran kung saan ang mga dumi ay direktang bumabagsak sa tubig. Pero alam nyo ba, ang tila walang pakinabang na islang ito ay pinag-aagawan ng bansang Kenya at Uganda at maaari daw magdulot ng giyera sa pagitan ng dalawa? So Migingo Island belong to Kenya. That is the reality. It is for After consultations between security chiefs from both countries, Uganda will remain in charge of the island. At alam nyo ba kung bakit? Dahil dito, isda. Welcome to Migingo Island. Isa itong maliit na isla na matatagpuan sa Lake Victoria sa border ng Uganda at Kenya. Isa ang Migingo Island sa may pinakamasisikip na isla sa buong mundo. Sa aming pananaliksik, wala kaming nakita na exact number kung ilang tao ang nakatira sa Migingo Island sa kasalukuyan. Pero ayon sa Al Jazeera, noong 2019, nasa mahigit 500 katao ang nakatira dito. Kenyan at Ugandan ang mga nakatira dito at halos lahat ay may koneksyon sa fishing trade. Sa sobrang liit nga ng lugar na ito, hindi mo aakalaing mayroon din pala ritong police station, ilang maliliit na tindahan, simbahan, mosque, barbershop, restaurant, shared toilet at hotel rooms. Gayunpaman, walang running water o sanitation system sa islang ito at nagmumula lamang sa mga generator ang kanilang kuryente at meron ding gumagamit ng solar panel. Wala rin ditong hospital. Maliit na pharmacy lang na may limitadong supply. Ang mga tubig, pagkain at basic supplies ay ini-import pa nila mula sa mainland, kaya't mas mahal ang lahat ng bagay rito. Halos wala rin ditong maayos na waste disposal. Kadalasan ay tinatapon lang nila ang basura at dumi sa lawa. At dahil sa kontaminadong tubig, laganap dito ang karaniwang sakit tulad ng malaria, typhoid at impeksyon sa ihi. Kinakailangan pang bumiyahe pa mainland ng mga residente kapag nagka-emergency. Pero bakit nga ba mas pinipili ng mga taong tumira dito? Ito ay dahil sa Nile perch, isang uri ng isdang may malaking bibig at kulay greenish o brownish sa itaas habang silvery sa ilalim ng kanilang tiyan. Ang Migingo Island kasi ay isa sa mga huling lugar kung saan nananatiling mataas ang bilang ng Nile perch at mahal ang bintahan ng isdang ito. Mataas kasi ang demand ng Nile perch sa Asia kung saan ang lamang loob nito, ang swim bladder na tinatawag ring fish moss ay itinuturing na delicacy. Ayon sa Business Insider, ang dried fish moss ay naibebenta ng hanggang $1,763 per kilo o humigit kumulang 103,000 pesos kada kilo. In demand kasi ito sa Asian at Chinese market sa buong mundo. Kinakain ito ng mga tao dahil sa pinaniniwalaang dala nitong health benefits at anti-aging properties. Ang Nile perch din ang dahilan kung bakit pinag-aagawan ng bansang Kenya at Uganda ang isla. May ilan na tinatawag pa itong Africa's smallest war. Gusto kasi nilang magkaroon ng soberanya at kontrol sa teritoryo dahil para sa kanila, ang isla ay isang mahalaga at unique na fishing hub. Naibebenta ang isda sa mataas na presyo sa international markets, partikular na sa China at Europe, kaya malaking benepisyo ito para sa ekonomiya. Pero sino nga ba ang tunay na may-ari ng Migingo Island? Well, mula pa noong 1926, sa mga map at official documents, malinaw ng Kenya ang legal na may-ari ng Migingo Island. Pero noong July 2009 naman, inamin ng gobyerno ng Uganda na ang Migingo Island mismo ay talagang nasa Kenya. Pero ang malaking bahagi ng tubig sa paligid ng isla ay sa kanila. Kaya sa kasalukuyan, kahit may historical o legal claims ang Kenya, hindi pa ito ganap na na-resolve sa pagitan ng dalawang bansa, kung kaya't wala pang tiyak na may-ari ang naturang isla. Samantala, ang Migingo Island ay hindi isang tourist destination. Hindi basta-basta ang pagpasok dito. May mga pulis mula sa dalawang bansa na nagbabantay sa isla. Ang
Ang sinumang pupunta dito ay kinakailangan muna ng permiso mula sa Kenyan authorities. Kung wala ito, may panganib na multa o detention. Sa kasalukuyan, namumuhay ang mga residente ng Migingo Island ng mapayapa. Pinatunayan ng isla ang kapangyarihan ng pagkakaisa kahit anong lahi ka pa. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!